Si Naomi ay tahimik na nakaupo sa maliliit na kubyerta sa harap ng lumang gusali ng bahay ampunan. Nakatingin siya sa malayong tanawin. Iniisip ang mga taon na kanyang ginugol sa lugar na ito. Halos kalahati ng kanyang buhay. Dito siya namuhay sa loob ng mga pader na bumuo ng kanyang kabataan. Sa mga silid na puno ng mga bata, ang ilan ay nagiging kaibigan, ang iba'y kaaway. Mula na magtapos siya ng high school, kailangan lang niyang lumisan at harapin ang mundo na hindi niya kilala. Ngunit ang alaala ng bahay ampunan ay nananatili sa kanyang puso. Naomi, narinig niyang tawag ni Tita Evelyn, ang matandang nag-aalaga sa kanila. Siya ang naging parang ina ng lahat ng batang narito. Nakakausap mo na ba si Mang Tony tungkol sa lilipatan mo? Tanong nito habang inaayos sa mga papel sa kanyang mesa. Opo tita, may nakita po akong apartment malapit sa trabaho ko sa mall. Hindi pa po kalakihan ang sweldo, pero sapat na po para makapagbayad ng renta. Sagot ni Naomi na may halong kaba at pananabik sa bagong yugto ng kanyang buhay. Nakangiti si Evelyn, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Alam mo Naomi, hindi madali ang buhay sa labas ng ampunan. Pero alam kong kaya mo. Mula pa nung bata ka, palaban ka na at marunong makisama. Isa ka sa mga batang alam kong malayo ang mararating. Ngumiti si Naomi, ngunit hindi niya mapigil ang makaramdam ng kaunting bigat sa dibdib. Lumaki siya sa bahay ampunan at hindi niya alam kung sino ang kanyang mga magulang. At madalas siyang tanungin ng ibang bata kung gusto niyang makilala ang mga ito. Subalit, sa loob-loob niya, hindi niya kailanman inasam na hanapin sila. Sapat na sa kanya ang simpleng buhay na ibinigay sa kanya ng bahay ampunan at ang mga tao nag-alaga sa kanya. Tita, makakabalik pa rin naman po ako dito, 'di ba? Tanong niya. Nag-aalangan sa posibilidad na baka hindi na siya muling makakatulong sa ampunan. Oo naman Naomi, palagi kang welcome dito. Alam mong parang anak na rin kita, 'di ba? Sagot ni Evelyn kasabay ng malambing na tapik sa kanyang balikat. Alam kong hindi ka makakapagbigay ng tulong pinansyal sa ngayon, pero ang oras at pagdamay mo sa mga bata ay higit pa sa anong mahalaga. Minsan po kasi nakakahiya, tita. Ang dami pong tumutulong sa amin noon, pero hindi man lang ako makapagbalik ng ganoon ngayon. Sagot ni Naomi, halatang pinagmumuni-munihan ang kanyang kakulangan. Naomi, hindi pera ang sukatan ng tulong. Ang pagbabalik mo rito, ang pagiging role model mo sa mga batang tulad mo, ay malaking bagay na. Kung kaya mo lang makita kung paano ka tinitingala ng mga bata, marahil hindi ka na mag-aalala sa mga ganyang bagay. Saad ni Evelyn, sabay kindat na parang sinasabing dapat ay hindi niya problemahin ang mga ganoong bagay. Nagpunta si Naomi sa kanyang kwarto sa ampunan. Ang maliit na silid na punong-puno ng alaala. Doon siya unang natutong magbasa, doon siya tumatawa at umiiyak kasama ang mga kapwa bata. Minsan, may mga away at agawan. Ngunit madalas din ang mga simpleng saya tulad kapag may mga donasyong pagkain tuwing may selebrasyon o pagsasama-sama sa mga munting okasyon. Nang umalis siya kinabukasan, dala niya ang iilang gamit. Ilang piraso ng damit, isang maliit na notebook na puno ng mga personal na alaala at ang pangarap na balang araw ay magiging maayos ang buhay niya. Sa mall, mabilis na napasok si Naomi bilang saleswoman. Isang maliit na tindahan ng sapatos ang kanyang pinagtatrabahuhan. At kahit mababa lang ang sweldo, ay masaya siya may trabaho na siya. Madalas niyang kinausap ang mga customers na may ngiti sa kanyang labi. Kahit na mga paa niya ay pagod na sa maghapong pagtayo. Pero ang totoo, wala siyang ibang hangad kundi ang maging matagumpay at makapag-ipon. Naomi, mukhang malalim ang iniisip mo ah. Wika ng isa niyang kasamahan sa trabaho, si Maricel, na naging malapit niyang kaibigan. Wala naman Sel. Iniisip ko lang kung paano ako makakapag-adjust sa bago kong buhay. Dati kasi, lahat kami magkasama sa ampunan. Ngayon, solo na lang ako. Sagot ni Naomi, pilit na nililibang ang sarili mula sa pag-aalala. Sanayan lang yan. Pero alam mo,
Ang galing mo nga eh. May sarili ka ng apartment at trabaho pa. Iba ka girl. Sagot ni Maricel, sabay tapik sa balikat ni Naomi. Salamat. Sana nga magtuloy-tuloy lang to. Bulong ni Naomi sa sarili habang tinitingnan ang maliit na ipon na unti-unting lumalago sa kanyang bank account. Pagkatapos ng trabaho, tuwing araw na walang pasok, bumabalik si Naomi sa bahay ampunan upang tumulong. Bagaman hindi niya kaya magbigay ng malaking donasyon, iniaalay niya ang kanyang oras upang maglaro at magturo sa mga bata. Iyon na ang kanyang paraan ng pagbabalik ng utang na loob. Ate, habulin mo kami! Sigaw ng isang batang lalaki habang hinahabol si Naomi sa likod ng silid-aklatan. Napangiti siya, natutuwa na may mga bata na kilala pa rin siya. Minsan, sa kalagitnaan ng ingay ng mga batang naglalaro, napapaisip si Naomi tungkol sa kanyang pinagmulan. Sino kaya ang kanyang mga magulang? Bakit siya iniwan? Pero agad niya inalis sa isipan ang mga tanong na iyon. Mas mahalaga sa kanya ngayon ay ang kanyang kasalukuyan, ang simpleng pamumuhay, ang kanyang trabaho at ang mga taong nagpapahalaga sa kanya. Bumalik siya sa kanyang apartment, hinahabol ng pagod pero may ngiti sa labi. Bagaman hindi marangya ang kanyang buhay, naniniwala siyang nasa tamang landas siya. Mahalaga lang sa kanya na patuloy siya naglalakbay, hindi alintana kung gaano kabagal o kahirap ang daan. Sa bawat araw ng pagpasok ni Naomi sa trabaho sa mall, hindi maiwasang mapansin niya ang isang pamilyar na muka. Si Kenneth, ang security guard na madalas nakabantay sa kanilang tindahan. Minsan, nahuhuli niya nakatingin ito sa kanya habang nag-aayos siya ng mga sapatos sa display. Ngunit agad ito magbabalik sa pagkakatayo. Waring may gustong sabihin, ngunit hindi maipahayag. Si Kenneth ay may tahimik na personalidad, ngunit malaki ang katawan at matipuno. Halos lahat ng empleyado sa mall ay kilala siya dahil sa pagiging maasikaso at mabait, lalo na sa mga customer. Good morning, Miss Naomi. Bati ni Kenneth isang araw habang pumasok siya ng mall. Medyo natigilan si Naomi dahil madalang ito magsalita, lalo na sa mga sales lady. Good morning din, Kuya Kenneth. Sagot ni Naomi, sabay ngiti. Napansin niya na tigilan si Kenneth, tila na sorpresa sa kanyang pagbati. Simula noon, mas naging palakaibigan si Kenneth sa kanya. Madalas na sila mag-usap tuwing break time o kapag walang gaanong tao sa tindahan. Si Kenneth ay laking probinsya at nagpunta sa lungsod para magtrabaho at suportahan ng kanyang pamilya. Sa mga kwento ni Kenneth, naramdaman ni Naomi ang kabaitan ng binata at ang pagiging mapagmahal nito sa kanyang pamilya. Hindi nagtagal, ipinahayag na rin ni Kenneth ang kanyang nararamdaman para kay Naomi. Naomi, alam kong hindi tayo matagal pa magkakilala. Sabi ni Kenneth habang sabay silang kumakain ng pansit canton sa break room. Pero gusto kitang ligawan. Matagal na kitang napapansin. At sa tuwing nakikita kita, parang gusto kong mas makilala ka pa. Napatigil si Naomi. Hindi pa siya sanay sa ganitong sitwasyon. Pero dama niya ang sinseridad sa mga mata ni Kenneth. Isang bahagi ng kanyang sarili ang nakaramdam ng kilig. Lalo na't ito ang unang pagkakataon na may nagpapakita ng interes sa kanya. Hindi niya alam kung paano sagutin si Kenneth sa mga oras na iyon. Kenneth, hindi ko alam kung anong sasabihin. Hindi pa ako sanay sa ganito. Tugon ni Naomi habang kinakabahan pero may ngiti pa rin namumuo sa kanyang mga labi. Hindi kita pipilitin, Naomi. Gusto ko lang malaman mo na gusto kitang makilala pa ng mas mabuti. Seryosong tugon ni Kenneth sabay titig sa kanya na malalim. Hindi nagtagal, sinagot ni Naomi si Kenneth. Para sa kanya, ito ang unang beses na maranasan na may magpakita ng tunay na interes at pagmamahal sa kanya. Masaya siya sa bawat oras na magkasama sila ni Kenneth. Mula sa simpleng pagkain ng street food pagkatapos ng trabaho, hanggang sa mga lakad na hindi mahalaga kung saan, basta't magkasama sila. Sa piling ni Kenneth, unti-unting bumuo ng espasyo si Naomi sa buhay ng isang lalaki. At para sa kanya,
ito ang kauna-unahang pagkakataon na naramdaman niyang kabilang siya sa isang mas malaking pamilya. Isang gabi, matapos ang ilang buwan ng kanilang relasyon, inimbitahan ni Kenneth si Naomi sa kanilang bahay para ipakilala sa kanyang mga magulang. Sa simula, nag-aalangan si Naomi. Hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataon na makilala ang magulang ng isang lalaki. At natatakot siyang baka hindi siya magustuhan. Ngunit sa lambing ni Kenneth, napapayag din siya. "Nay, okay lang yan. Sigurado ko magugustuhan ka nila." Sabi ni Kenneth gamit ng palayaw na ibinigay niya kay Naomi. "Saka, gusto kitang ipakita sa kanila. Gusto kong malaman mo na ikaw ang mahalaga sa akin." Sa araw ng pagpunta ni Naomi sa bahay ni Kenneth, hindi niya mapigilan ang kaba. Pagdating nila, sinalubong sila ng isang maliit ngunit simpleng tahanan. Agad siyang pinagbuksan ng pinto ng ina ni Kenneth, si Aling Lita, isang matandang babae na may mabait na mukha at mahigpit na yakap. "Ay, ikaw pala si Naomi. Halika't pumasok ka, iha." Masiglang bati ni Aling Lita, sabay halik sa pisngi ni Naomi. "Naku, matagal lang sinasabi ni Kenneth na gusto kanyang ipakilala sa amin. Ang tagal nga naming hinintay to eh." Kasunod ay lumabas mula sa kusina ang ama ni Kenneth, si Mang Tino, isang tahimik ngunit halatang mabait na lalaki. Ngumiti ito at bahagyang tumango kay Naomi. "Mukhang mabait itong napili ng anak ko ah," sabi ni Mang Tino habang inabot ang kamay kay Naomi bilang pagbati. "Mabuti at napasyal ka rito." Para kay Naomi, iyon ang unang beses na maramdaman niya may pamilya siya. Isang bagay na matagal niyang hinanap at hiniling. Habang kumakain sila ng simpleng hapunan na puno ng tawa at kwento ang hapagkainan, ibinahagi ni Kenneth ang mga karanasan niya sa trabaho. At si Aling Lita ay kinuwento naman ang mga kwento noong bata pa si Kenneth. Habang nakikinig si Naomi, napagtanto niya kung gaano kasimple at masaya ang pamilya ng kanyang nobyo. Sa gabing iyon, habang pauwi na sila ni Kenneth, hindi maiwasan ni Naomi na mapaluha. Napansin ito ng binata at agad na nagtanong, "Naomi, bakit ka umiiyak?" Tanong ni Kenneth, halatang nag-aalala. "Wala, Kenneth. Hindi ito lungkot. Masaya lang ako. Sa wakas, naramdaman ko may pamilya rin ako." Sagot ni Naomi habang pinupunas ang kanyang mga luha. Hinawakan ni Kenneth ang kamay ni Naomi at ngumiti. "Hindi ka lang basta pamilya nila. Pamilya ka na rin para sa akin." Pagkalipas ng 2 taon na maganda at maayos na relasyon, napagpasyahan ni Naomi at Kenneth na gawing opisyal ang kanilang pagsasama. Hindi marangya, hindi en grande, ganito nila inilarawan ang kanilang plano sa kasal. Nais nilang maging simple at intimate dahil para sa kanilang dalawa, hindi kailanman tungkol sa engranding selebrasyon ang mahalaga, kundi ang kanilang pagmamahal at pangako sa isa't isa. Isang hapon, habang sabay sila naglalakad pa uwi mula sa trabaho, muling binuksan ni Kenneth ang kanilang napag-usapang plano. "Naomi, handa ka na ba sa kasal?" Tanong ni Kenneth, sabay haplos sa kamay ng nobya. "Alam kong hindi ito kasing engrande ng ibang kasal, pero sa tingin ko, mas mahalaga yung magkakasama na tayo pagkatapos." Nakangiti si Naomi habang nakatitig sa kalmadong muka ng binata. "Kenneth, hindi naman ako nangangarap na marangyang kasal. Basta ikaw ang kasama ko. Yun na ang pinakamahalaga para sa akin. Handa na ako. Mula pa noon, ikaw lang ang gusto kong makasama sa buhay." Dito nagsimula ang kanilang paghahanda para sa isang simpleng civil wedding. Sa halip na gumastos ng malaki sa isang bonggang seremonya, napagdesisyonan nilang gamitin ang kanilang ipon sa ibang mas mahalagang bagay. Ang kanilang pangarap na magpatayo ng sariling tahanan at paghahanda para sa kanilang magiging pamilya. Sa tulong ng mga malalapit na kaibigan at pamilya, naayos ang lahat ng mabilis. Isang araw, sa maliit na tanggapan ng lokal na munisipyo, sa harap at ilang piling saksi, nagsumpaan sina Naomi at Kenneth. Ang simpleng seremonya ay puno ng tawa at kasiyahan mula sa iilang malalapit na kaibigan at pamilya. Si Aling Lita, ang ina ni Kenneth, ay hindi mapigilang maiyak habang pinapanood ng kanyang anak
na humahawak sa kamay ni Naomi habang binibigkas ang kanilang mga pangako. Anak ko, hindi ko akalaing dadating ang araw na ikakasal ka na. Sabi ni Aling Lita habang pinupunas ang kanyang mga luha gamit ang panyo. Napakabuti ng puso mo at sobrang masaya ako na si Naomi ang napili mo. Ngumiti si Kenneth at tiyakap ang kanyang ina. Salamat sa lahat ng suporta niyo ni Tatay, Ma. Hindi ko magagawa ito kung wala kayo. Matapos ang seremonya, nagtipon-tipon sila sa isang maliit na karinderya para sa simpleng salo-salo. Walang engranding handaan, ngunit ramdam ang kasiyahan at pagmamahal ng bawat isa. Sa mga oras na iyon, mas naramdaman ni Naomi na tunay na pamilya na siya. Hindi lamang sa pamilya ni Kenneth, kundi pati na rin sa kanilang mga kaibigan at mga saksi ng kanilang pagmamahalan. Pagkalipas ng kasal, nagsimula ng manirahan sina Naomi at Kenneth sa isang maliit na apartment na kanilang nirerentahan. Simple lamang kanilang tahanan. May isang kwarto, maliit na sala at kusina. Ngunit sapat na ito para sa kanila. Isa itong lugar na magsisilbing simula ng kanilang bagong buhay bilang mag-asawa. Sa wakas, Naomi, magkasama na tayo sa iisang bahay. Sabi ni Kenneth isang gabi habang sila'y umuupo sa kanilang bagong sofa. Pagod, ngunit masaya mula sa araw ng pag-aayos ng mga gamit. Oo nga, Kenneth. Ang sarap sa pakiramdam na magkasama na tayo araw-araw. Tugon ni Naomi habang sumandal sa balikat ng kanyang asawa. Sana, unti-unti nating matupad ang mga pangarap natin, tulad ng pagtayo ng sariling bahay at pagbubuo ng pamilya. Inakbayan ni Kenneth si Naomi at ngumiti. Oo naman, Nay. Sabay nating haharapin ang mga hamon at kapag dumating na ang tamang oras, bubuo tayo ng isang masayang pamilya. Dito nagsimula ang kanilang simpleng buhay bilang mag-asawa, punong-puno ng pagmamahal at pangarap. Wala mang yaman o marangyang ari-arian, batid nila sapat na ang kanilang pagkakaisa at determinasyon para makamit ang kanilang mga pinapangarap sa hinaharap. Mabilis na lumipas sa mga araw pagkatapos ng kasal ni Naomi at Kenneth. Hindi nagtagal, nalaman nilang si Naomi ay nagdadalang tao. Bagamat labis ang kanilang kasiyahan sa pagbubuntis ni Naomi, hindi rin maiwasang kabahan ng mag-asawa, lalo na't kinakailangan nitong tumigil sa pagtatrabaho. Dahil dito, naging tanging si Kenneth na lamang ang bumabalik at sa mga gastusin ng kanilang pamilya. Sigurado ka bang kaya natin to, Kenneth? Tanong ni Naomi isang gabi habang sila'y nakaupo sa kanilang maliit na kusina. Namumutawi sa mukha ni Naomi ang kaba. Niisip kung paano nila kakayanin ang kanilang mga pangangailangan ngayon na isang sahod na lang ang aasahan nila. Inakbayan siya ni Kenneth. Sinusubukang iwasan ang sariling alalahanin. Kakayanin natin, Nayi. Medyo kipit ngayon, pero magtitiis tayo. Makakaraos din tayo. Pinagkakasya nila ang sweldo ni Kenneth. Bagamat halos hindi ito sapat, ang kanilang simpleng pamumuhay ay naging mas masikip at unti-unti naramdaman nila ang bigat ng mga gastusin mula sa mga pagkain, renta, hanggang sa mga pangangailangan ng sanggol na kanilang inaasahan. Sa gitna ng kanilang pakikibaka, isang trahedya ang dumating sa pamilya ni Kenneth. Isang hapon, habang nasa trabaho si Kenneth, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina. Kenneth, anak, ang tatay mo. Naaksidente siya. Mahagulgol na sabi ni Aling Lita sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng lungkot at takot. Agad na tumakbo si Kenneth pauwi. Ngunit pagdating sa ospital, huli na ang lahat. Ang ama ni Kenneth, si Mang Tino, ay pumanaw na dahil sa aksidente. Halos hindi makapaniwala si Kenneth sa bilis ng mga pangyayari. Magkahalong lungkot at galit ang nararamdaman niya. Lungkot dahil sa pagkawala ng kanyang ama at galit dahil wala siyang magawa upang iligtas ito. Ang burol ni Mang Tino ay naging simpleng seremonya, ngunit nagtagal ito. Hirap ang pamilya ni Kenneth sa pagkuha ng pera para sa pagpapalibing. Nakadepende sila sa mga donasyon mula sa mga kaibigan at kamag-anak. Ngunit hindi ito naging sapat kaagad. Sa mga panahong ito, isang hindi inaasahang libangan ang natutunan ni Kenneth, ang pagsusugal. Tol, subukan mo to.
wika ng isa niyang kabarkada habang naghihintay sila sa burol. Makakakuha ka ng pera, pwede ka manalo rito. Sa simula, nag-aalangan si Kenneth. Ngunit dahil sa pangangailangan ng pamilya, sinubukan niya ang kanyang kapalaran. Sa mga unang laro, nagulat siya sa sarili niyang husay. Madalas siyang manalo at kahit paminsan ay natatalo, bumabalik siya upang subukan muli ang kanyang swerte. Hindi niya alam na ang ibang mga bisita ay sinasadya siyang panalunin. Dala ng kanilang awa at pakikiramay sa pagkamatay ng kanyang ama. Naging parang isang pansamantalang kasiyahan ang pagsusugal kay Kenneth. Isang paraan upang pansamantalang kalimutan ang lungkot ng pagpanaw ng ama. Ngunit habang nagtatagal, tila hindi niya na rin napapansin na unti-unti na siyang nadadala sa kinang pagkapanalo. Lingid sa kaalaman ni Kenneth, ang kanyang mga pinapanalunan ay hindi sapat upang tuluyang solusyonan ang problema ng pamilya. Kapag talo siya, mas lalo siya nade-depress at bumabalik sa laro upang bawiin ang kanyang talo. Ma, mag-ingat ka rito sa bahay ah. Ako na ang bahala sa mga gastusin. Sabi ni Kenneth isang gabi habang kausap ang kanyang ina. Oo anak, pasensya ka na at dito na ako nakatira sa inyo. Alam ko mabigat ito sa'yo at kay Naomi. Tugon ni Aling Lita, halatang iniinda ang bigat ng sitwasyon. Wala yun ma, kakayanin natin to. Sagot ni Kenneth kahit ramdam niya mas bumibigat ang mga responsibilidad sa kanilang tahanan. Dahil wala lang magbabayad ng renta sa bahay ng kanyang mga magulang, kinailangan na ni Aling Lita na makitira kina Kenneth at Naomi. Dagdag ito sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. At sa bawat linggong dumaraan, mas lumalaki ang alalahanin ni Kenneth at Naomi, lalo na't palapit na palapit ang araw ng panganganak ni Naomi. Kenneth, paano na to? Tanong ni Naomi isang gabi habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Paunti-unti nang nauubos ang ipon natin. Hindi na ito sasapat para sa panganganak ko. Naupo si Kenneth sa tabi ni Naomi. Walang malinaw na sagot. Hindi niya alam kung paano haharapin ang susunod na pagsubok sa kanilang buhay. Ang sugal na dati pansamantalang solusyon ay nagsisimula na maging isang bisyo na hindi na niya makontrol. At habang unti-unting nawawala ang kanyang direksyon, hindi niya napapansin na ang dati nilang masayang tahanan ay unti-unting nadadala ng bigat ng kanilang mga suliranin. Sa kabila na lahat ng ito, pinilit pa rin ni Kenneth na magpakatatag. Alam niyang hindi siya maaaring sumuko, hindi para kay Naomi at lalo na para sa kanilang magiging anak. Nang tumindi ang paniniwala ni Kenneth na mahusay siya sa pagsusugal, nagsimula siya maghanap ng sugal na may pinakamalaking kita. Isang kaibigan mula sa trabaho ang nagsabi sa kanya tungkol sa sabong at mabilis ito nakakuha ng interes kay Kenneth. Sa sabungan, hindi lang basta-basta pakapalan ng muka at swerte ang kailangan. Kailangan ding aralin ng mga manok na ipinanglalaban, ang kanilang kondisyon, ang kanilang lahi at pati na rin ang reputasyon ng kanilang mga tagapag-alaga. Para kay Kenneth, ito ang naging bagong hamon. Isang hapon, matapos makaalam ng mga sekretong taktika sa pagpili ng mga manok, nagdesisyon si Kenneth na subukan ng kanyang swerte sa sabungan. Agad siyang tumaya sa isang manok na mukhang malakas at paborito ng karamihan sa mga tao. Sa kanyang gulat, nanalo ang kanyang manok at higit pa sa inaasahan ang perang naiuwing premyo. Naomi, tingnan mo to! Masig na sigaw ni Kenneth pag-uwi. Ipinakita niya ang makapal na salansan ng pera kay Naomi. Nanalo ko sa sabong! Ito nang hinihintay natin! Sa wakas, malalampasan na natin ang mga problema natin sa pera. Bagamat natutuwa makita ang kasiyahan ng kanyang asawa, hindi mapigilan ni Naomi ang kabahan. Alam niya ang panganib ng pagsusugal, lalo na't masyadong hindi tiyak ang swerte dito. Kenneth, masaya ako na nanalo ka, pero hindi ba't masyado itong delikado? Paano kung matalo ka sa susunod? Paano na tayo? Ngunit imbis na pakinggan si Naomi, agad na uminit ang ulo ni Kenneth. Ano ka ba, Nayi? Dati-rati nagre-reklamo ka sa kakulangan ng pera. Ngayon na may panalo ako, reklamo ka pa rin. Kailangan natin kumita ng mas malaki, lalo na't malapit ka ng mga anak. Tiwala na lang, alam ko ang ginagawa ko. Hindi na muling nakasagot si Naomi. Pagkamat sa loob-loob niya, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Hindi lang isang beses siyang sumubok
makiusap kay Kenneth at tumigil na sa sabong. Ngunit tila bingi ang kanyang asawa sa kanyang mga pakiusap. Hindi nagtagal, napansin din ni Aling Lita ang madalas na pag-alis ni Kenneth papunta sa sabungan at ang mga panalo at talo na bumabalot sa kanilang tahanan. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, binuksan ni Aling Lita ang usapan tungkol sa pagsusugal ni Kenneth. "Anak, parang masyado ka na nalululong sa sabong," sabi ni Aling Lita, tahimik ngunit puno ng malasakit. "Naiintindihan kong kagustuhan mong kumita ng pera, pero hindi ba't mas delikado ito? Wala tayong kasiguraduhan dito." Mabilis na sumiklab ang galit ni Kenneth sa kanyang ina. "Ma, pera ko to. Ako ang nagtatrabaho dito. Kaya ako rin na magdedesisyon kung paano ko gagastusin to. Wala kayong karapatan na pakialaman ako." Natigilan si Naomi at si Aling Lita. Ang tono ni Kenneth ay mas matalim kaysa dati at tila nag-iiba na ang kanyang ugali. Sa bawat pagtalo niya sa sabong, mas lumalaki ang kanyang pagkagusto na bumawi. At sa bawat panalo naman, mas lumalakas ang kanyang loob na patuloy pa itong gawin. Minsan, kahit na may pera na silang hawak mula sa mga panalo, ibinabalik niya ito sa sabungan sa pag-asa mas malaki pa ang kanyang makukuha. Naging madalas ang pagtatalo sa pagitan ni Kenneth at Naomi. Isang gabi, natapos na matalo si Kenneth sa isang malaking pustahan, sumubok muli si Naomi na suwayin siya. "Kenneth, tama na! Malapit na ako mga anak! At hindi mo naman alam kung ano mangyayari sa sugal na yan. Baka sa susunod, hindi na tayo makabawi," sabi ni Naomi, may halong pangamba at galit. Ngunit muling tumigas ang puso ni Kenneth. "Ano ba naman yan, Naomi? Wala ka bang tiwala sa akin? Ako ang nagtatrabaho. Ako ang gumagawa ng paraan para tayo makaraos. Kung wala kang tiwala, huwag mo kang panghimasukan." Humugot na malalim na hininga si Naomi. "Hindi sa wala akong tiwala, Kenneth. Natatakot lang ako. Natatakot ako na baka mas lumala pa ang sitwasyon natin." Tila hindi na marinig ni Kenneth ang mga pangaral ng kanyang asawa at ina. Sa tingin niya, wala silang naiintindihan. Para sa kanya, siya lang ang gumagawa ng paraan para maitawid ang kanilang pamilya. Ngunit ang hindi niya namamalayan, ang bawat araw na lumilipas ay lalo siyang tinatalo ng pagkahumaling sa sugal. Isang bisyo na unti-unti naglalagay sa alanganin ng kanilang kinabukasan. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagkatalo ni Kenneth sa sabong, napilitan siyang huminto pansamantala. Ramdam niyang kabigatan ng kanilang sitwasyon, lalo na't nalalapit na ang panganganak ni Naomi. Kailangan nilang magtipid at iniiwasan na ni Kenneth ang sabungan kahit gaano kalakas ang hatak nito sa kanya. Isang umaga, habang hinihimas ni Kenneth ang tiyan ni Naomi na malapit na mga anak, nag-usap sila ng kanyang asawa. "Kenneth, alam mo naman na malapit na ako manganak, di ba?" sabi ni Naomi habang maingat na nakahiga sa kanilang maliit na kama. "Kailangan nating maghanda. Baka kulangin pa yung ipon natin sa ospital." Tumango si Kenneth, pilit na pinapakalma ang sarili. "Oo, Nay, alam ko. Kaya nga tumigil na ako sa sabong. Masyado na malapit yung araw at ayokong ilagay tayo sa alanganin." Bagamat ramdam ni Kenneth ang pangangailangan nila maghanda, may parte sa kanya na hindi mawawala-wala ang pangungulila sa sugal. Ngunit sa oras na iyon, mas pinili niyang ituon ng pansin sa magiging anak nila. Dumating ang araw ng panganganak ni Naomi at matagumpay siya nagsilang na isang malusog na batang lalaki. Pinangalanan nila ang sanggol na Jonathan at nagdulot ito ng hindi maipaliwanag na kasiyahan kay Kenneth. Saglit niyang nalimutan ang sabong, lalo na't ang mga unang buwan ng pagiging magulang ay puno ng hirap at saya. Matapos ang ilang buwan ng pagpapahinga, nagdesisyon si Naomi na bumalik sa trabaho. Kailangan nilang dagdagan ng kita para sa mga gastusin at si Aling Lita naman ang nagboluntaryo na mag-alaga kay Jonathan habang silang dalawa ni Kenneth ay nagtatrabaho. Isang gabi, habang nag-uusap sila ni Naomi, napansin ni Kenneth ang pagbabago sa kanilang sitwasyon. "Kenneth, tingnan mo, unti-unti na tayong nakakabawi," sabi ni Naomi habang tinitingnan ang kanilang maliit na ipon. "Kaya na nating bayaran ang mga utang at may natitira pa para kay Jonathan." Ngumiti si Kenneth, ngunit sa likod ng kanyang isip, unti-unti nang bumabalik ang pagnanais niyang bumalik sa sabong. Ramdam niya ang tukso ng mga panalong maaaring makuha
At ngayon na medyo bumabawi na sila, parang mas may puwang na muling sumubok. Muling bumalik si Kenneth sa sabungan at bagamat noong una ay pinilit niyang mag-ingat, hindi niya napigilan ang excitement tuwing may laban. Mas madalas siyang manalo at tila ba muli niyang nadarama ang dating saya at adrenaline ng pagsusugal. Subalit, sa bawat pagbalik niya sa sabungan, hindi rin maiwasan na mapansin ni Naomi ang kanyang mga galaw. "Kenneth, bumalik ka na naman sa sabong," sabi ni Naomi isang gabi, puno ng pag-aalala sa kanyang boses. "Kailangan mo bang gawin yan ulit? Hindi ba sapat na ang sweldo natin para sa pamilya natin?" Ngunit agad na uminit ang ulo ni Kenneth. "Ano ba, Naomi? Hindi mo ba nakikita kung gaano kalaki ang kinikita ko sa sabong? Mas malaki pa to kaysa sa sweldo natin. At kung sakaling manalo ako na malaki, hindi mo na kailangan magtrabaho. Hindi mo ba gusto yun?" "Natatakot lang ako, Kenneth. Baka matalo ka ulit, tulad ng dati. Ano na lang ang mangyayari sa atin kapag nangyari yun?" Tanong ni Naomi na pilit pinapakalma ang sarili sa harap ng galit ng asawa. "Masyado mong pinapalaki ang problema. Pera ko to. At ako nagpapakain sa inyo. Kaya wala kang karapatan na panghimasukan ako." Bulyaw ni Kenneth na tila hindi na naririnig ang mga salita ni Naomi. Habang lumalalim ang pagkahumaling ni Kenneth sa sabong, napansin niya na mas malaki ang kita ng mga may-ari ng panabong na manok. Minsan, sa mga pag-uusap sa sabungan, narinig niya ang kwento ng kumpare niya si Boyet na ibinenta ang kanyang anak na babae sa isang foreigner na mag-asawa kapalit ng 30,000. "Pare, totoo ba yun? Binenta mo yung anak mo?" Tanong ni Kenneth, hindi makapaniwala. "Oo pare," sagot ni Boyet habang nagpapalipas oras sa sabungan. "Nahihirapan din ako na buhayin siya, kaya binenta ko na lang siya sa mga banyaga. Malaki naman yung bayad, 30,000 agad. Nakabili ako ng magagandang manok at ngayon, panalo ako palagi." Pilit na inaalis ni Kenneth ang ideya, pero habang nag-iisip siya kung paano makakabili ng sarili niyang panabong na manok, bumalik sa kanyang usapan nila ni Boyet. Tinatansya niya ang potensyal na kita mula sa sabong. "Kung makakabili ako ng 5 manok, baka daan-daang libo ang kikitain ko." Bulong niya sa sarili. Nagsimula siyang magdalawang isip. "Si Jonathan. Mahalaga siya sa amin ni Naomi. Pangarap namin siya." Bulong niya. Ngunit ang pangarap ng malaking kita mula sa sabong ay tila masyadong makapangyarihan. Hanggang sa isang araw, napagpasyahan niyang gawin ang desisyon. Nakipag-usap siya kay Boyet para irekomenda siya sa mga banyaga mag-asawang Chino na gustong mag-ampon. Pagkatapos ng ilang linggong pagpapakilala at pag-uusap, naibenta ni Kenneth si Jonathan sa halagang 50,000. Hapon noon, pag-uwi ni Naomi mula sa trabaho, agad niya napansin na tahimik ang bahay. Wala si Jonathan. Nag-aalala siya at hinanap ang kanyang anak sa lahat ng sulok ng bahay. "Kenneth! Nasaan si Jonathan?" Sigaw niya, puno ng takot at kaba. Dumating si Kenneth mula sa labas, dala ang mga papeles ng pagbebenta. "Naomi, binenta ko siya." Sagot ni Kenneth, malamig at walang bakas na pagsisisi. "Ginawa ko to para sa atin. 50,000 ang nakuha ko at bumili ako ng 5 panabong na manok. Kapag nanalo ako, yaman ang babalik sa atin." Para bang nawalan ng hangin si Naomi. Nanlaki ang mga mata niya at ang sakit ng katotohanan ay bumagsak sa kanyang dibdib. "Ano? Binenta mo ang anak natin? Si Jonathan! Kenneth naman! Anak natin yun!" Sumabog ang galit ni Naomi at walang makakapigil sa kanya. Pinaghahampas niya si Kenneth paulit-ulit habang umiiyak sa sakit at galit. "Paano mo nagawa ito sa anak natin? Paano mo naisipang ibenta siya?" Hinawakan ni Kenneth ang mga braso ni Naomi. Pinipilit siyang pigilan. "Huwag ka magdrama, Naomi. Gusto ko lang gawin ang makakabuti para sa atin. Mas mapapabuti pa si Jonathan sa mga banyaga. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi mo ba ako naririnig? Anak natin siya. Pinangarap natin siya." Sigaw ni Naomi na wala sa katinoan ng kanyang isip. Ngunit mas lalong uminit ang ulo ni Kenneth. Sinuntok niya si Naomi dahilan para ito'y bumagsak sa sahig. Kasabay ng suntok ay ang panginginig ng kanilang mga relasyon at tiwala sa isa't isa. Hindi nagtagal, dumating si Aling Lita
at nadatnan ng gulo. Agad niyang tinulungan si Naomi na bumangon mula sa sahig. Halatang nag-aalala. Anak, ano nangyari? Anong ginawa mo kay Naomi? Lumalabas pa rin ang luha ni Naomi habang isinasalaysay ang ginawa ni Kenneth. Ibinenta niya si Jonathan, Nay! Ibinenta niya ang anak namin! Sabi niya, halos hindi makapaniwala sa sariling sinasabi. Gulat na gulat si Aling Lita. Kenneth! Anong klaseng ama ka? Binenta mo ang sarili mong anak? Hindi na napigilan ng matanda ang kanyang galit. Anong ginawa mo? Hindi nakayanan ni Kenneth ang pagsabog ng galit mula sa ina at asawa, kaya lumabas siya ng bahay. Hindi niyo ako naiintindihan. Gagawin ko ang lahat para yumaman tayo. Bulyaw niya bago umalis upang magpalamig ng ulo. Nang bumalik si Kenneth matapos ang ilang oras, nadata niyang umiiyak ang kanyang ina, habang si Naomi naman ay nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Hawak ni Naomi ang huling maleta at walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Naomi, anong ginagawa mo? Tanong ni Kenneth, tila hindi pa rin naiintindihan ang bigat ng kanyang ginawa. Tumigil si Naomi at tumarap sa kanya, puno ng poot at hinanakit ang kanyang mga mata. Hindi ko na kaya, Kenneth. Hindi na kita kayang makita pa. Ibinenta mo ang anak natin. Pangarap ko siyang makita lumaki. Pero pinili mo sirain ang lahat ng iyon. Wala na tayong relasyon. Walang imik si Kenneth. Habang umaalis si Naomi, narinig niya pa ang huling sinabi ng kanyang asawa. Huwag mo nang subukang hanapin kami. Wala ka ng koneksyon sa akin o sa buhay ko. Para sa akin, patay ka na. Paglabas ni Naomi, naiwan si Kenneth at ang kanyang ina sa bahay. Walang pagsisisi sa kanyang muka. Walang luha. Para sa kanya, tama ang kanyang ginawa. Sa isip ni Kenneth, iisipin din na Naomi na nagkamali ito kapag nakita nitong yumaman siya mula sa sugal. Ngunit ang yaman na inaasam ni Kenneth ay hindi kayang palitan ang nawalang pamilya. Mabilis na bumagsak ang buhay ni Kenneth natapos siya mawalan ng anak at mawalan din ng direksyon sa kanyang desisyon na tumutok sa sabong. Akala niya ay magiging daan ng 50,000 nakuha mula sa pagbenta kay Jonathan para magtagumpay siya. Ngunit hindi niya inaasahan ang hirap ng pagpapalaki ng mga manok panabong. Kulang siya sa kaalaman at mas lalo pa siya nagipit dahil hindi niya mabili ang mga tamang pagkain, bitamina at iba pang pangangailangan ng mga manok. Lumipas sa mga buwan at isa-isang nanghina at namatay ang 5 niyang panlaban. Sa simula, hindi niya ito ininda. Niniisip na kaya pa niyang bumawi sa susunod. Pero nang namatay ang huling manok, tuluyan ang gumuho ang kanyang mundo. Wala na siya natinang pondo at wala rin siyang ideya kung paano makakabangon muli. Hindi nagtagal, kumalat sa kanilang lugar ang balita tungkol sa ginawa ni Kenneth. Ang pagbenta ng kanyang anak kapalit ng mga manok. Marami ang nagalit at mas marami ang humusga sa kanya. Tuwing lalabas siya sa kalye, ramdam niya ang mabibigat na tingin ng mga kapitbahay. Naririnig niya ang mga bulong-bulungan, ang mga panlalait at ang mga patagong komentaryo. Siya yung nagbenta sa sarili niyang anak, di ba? Bulong ng isang babaeng dumaan malapit sa tindahan. Oo, tingnan mo nga, pinatulan pa ang sabong. Tapos puro talo lang naman. Wala talaga mapapalayan. Sagot ng isa, halatang nasisiyahan pa sa pagbagsak ng buhay ni Kenneth. Mas lalong lumala ang sitwasyon nang malaman ng mga tao na namatay ang kanyang mga manok. Para sa kanila, iyon ang hustisya, isang tanda na hindi magiging mabuti ang resulta ng masamang gawain ni Kenneth. Dapat lang, di ang mga manok hindi tinatanggap ang masamang ginawa niya. Tama lang na matalo siya. Madalas marinig ni Kenneth ang ganitong mga salita mula sa mga tao, lalo na dagdagan na bigat sa kanyang puso. Pilit niyang iniwasan ng mga tao, ngunit kahit saan siya mapunta, tila umaalingaw-ngaw ang mga paninira at masamang balita tungkol sa kanya. Dahil sa sunod-sunod na pagkatalo sa sabong, naging pabaya si Kenneth sa kanyang trabaho. Madalas siyang hindi pumasok. Inuuna ang mga laban kaysa sa trabaho. Minsan, sumasali pa siya sa mga laban nang hindi sinasabi sa kanyang amo, umaasa makabawi mula sa kanyang mga talo. Ngunit hindi pabor ang swerte sa kanya at kalaunan, nasisante siya sa trabaho dahil sa kanyang kapabayaan. Dumagdag pa sa kanyang problema ang pagbagsak ng kanilang pinansyal na kalagayan. Wala na siyang sweldo, wala nang sugal na maaaring pagkakitaan at wala nang natitira sa kanyang kinikita. Bawat araw ay isang pakikibaka
para sa kanilang pangangailangan at mas lalong nabigatan ng kanilang pamilya. Si Aling Lita na tumulong mag-alaga sa kanilang anak at naging sandigan ng kanilang pamilya, unti-unting nadala ng stress dahil sa mga pangyayari. Hindi lamang sa patuloy na paglala ng buhay ni Kenneth, kundi pati na rin sa pagkawala ni Naomi at ni Jonathan. Malungkot at mabigat ang bawat araw, at sa loob ng 3 taon, humina si Aling Lita hanggang sa isang araw, hindi na siya nagising. Pumanaw si Aling Lita habang iniinda ang bigat ng lahat na nangyari sa kanilang pamilya. Para kay Kenneth, iyon ang huling dagok. Hindi lamang niya nawala ang kanyang asawa at anak, pati na rin ang kanyang ina na nag-alaga at nagtiwala sa kanya hanggang sa huli. Na makita ni Kenneth ang malamig na bangkay ng kanyang ina sa kanilang maliit na bahay, tila bumagsak na lahat ng kanyang inaasahan. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang ina, tila naubos na ang mga luha, walang masabi at walang magawa. "Ma, patawarin mo ko." Bulong niya, ngunit walang sagot, walang pagbabalik. Ang tanging kasama niya ngayon ay ang malalim na katahimikan na nagpapaalala sa bigat ng kanyang ginawa. Walang tao sa paligid ang handang magbigay ng tulong o kahit pakikiramay. Nakikita ni Kenneth ang lahat ng mga taong dati naging bahagi ng kanyang buhay, ngunit ngayon wala nang sino man ang lumalapit. Ang mga dating kaibigan sa sabungan ay nawala na rin ang pakialam sa kanya. Alam nilang wala nang silbi ang isang talunan sa mundo ng sugal. Naiwan si Kenneth na nag-iisa sa bahay nila. Wala na si Naomi, wala na ang anak niya si Jonathan at wala na rin ang kanyang ina. Sa bawat sulok ng bahay, nararamdaman niya ang kalungkutan at kabiguan. Para sa kanya, parang wala na siyang natitirang dahilan para mabuhay. Habang nakaupo siya sa harap ng kanilang maliit na mesa, iniisip ni Kenneth ang lahat ng desisyong nagdala sa kanya sa ganitong sitwasyon. Ngunit kahit sa huling pagkakataon, hindi niya nagawang tanggapin ang kanyang pagkakamali. "Kapag yumaman ako ulit, sisipain nila ang sarili nila sa pagsisisi." Bulong niya sa sarili, pilit pa rin kumakapit sa ilusyon na ang sugal at pera ang mag-aahon sa kanya mula sa pagkalugmok. Ngunit kahit gaano niya pilitin, wala nang babalik. At sa kanyang pag-iisa, naramdaman niya ang pinakamalupit na kabayaran sa lahat, ang pagkawala ng pamilya, tiwala at dangal. Lumipas ang 20 taon at unti-unting naglaho ang lahat para kay Kenneth. Ngayon, isa na siyang tricycle driver sa kanilang lugar, kumikita lamang ng sapat para maitawid ang sariling pangangailangan. Halos araw-araw makikita siya sa gilid ng kalsada, lasing o abala sa pagsusugal. Tila walang kapupulutan ng aral mula sa kanyang mga pagkakamali. Ngunit sa totoo lang, ginagawa niya ito hindi dahil sa saya, kundi para takasan ang lungkot at panghihinayang na bumabalot sa kanya tuwing mag-isa siya sa bahay. Hindi na siya bumabalik doon hanggat maaari, dahil ang katahimikan ng kanilang tahanan ang nagdadala ng bigat ng mga nawala sa kanya. Isang umaga, habang nasa bahay siya, isang tahanan na wala ng sigla, puno ng alikabok at alaala ng dating masayang buhay. Naguluntang si Kenneth sa malakas na kalabog mula sa pinto. Nagising siya mula sa kalasingan at tinungo ang pinto, pagod at puno ng inis. "Sino yan?" Sigaw ni Kenneth habang papalapit, naayos ang gusot ng damit. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya isang matangkad na binata. Matikas ang tindig at may determinadong mga mata. Sa likod nito, nakita niya isang babaeng kaagad niyang nakilala. Kahit may mga bakas na ng pagtanda, hindi niya makakalimutan ang mukha ni Naomi. Ang babaeng minsang minahal niya, ang babaeng iniwan niya dahil sa kasakiman. "Naomi!" Bulong ni Kenneth, halos hindi makapaniwala sa nakikita. Agad niyang tinangka itong yakapin, ngunit bago pa siya makalapit, pinigilan siya ng 2 pulis na kasama nila. "Tumigil ka dyan!" Utos ng isa sa mga pulis. Nagulat si Kenneth at agad umatras. "Anong ginagawa niyo rito?" Tanong niya, tila wala pa rin kabatiran sa dahilan ng kanilang pagdating. Tumitig ang binata kay Kenneth, puno ng lamig at hinanakit ang kanyang mga mata. "Ako si Jonathan." Simula nito, diretso at walang alinlangan. "Ako ang anak na ibinenta mo. 20 taon na nakakalipas." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Kenneth. Napatitig siya sa binata, kay Jonathan. Hindi niya inaasahan na makikita niya pa itong muli, lalo na sa ganitong pagkakataon. Bumaling siya kay Naomi, umaasa may paliwanag
o kahit na kapatawaran mula sa kanyang dating asawa. Ngunit ang mga mata ni Naomi na dati puno ng pagmamahal ay malamig na ngayon at puno ng sakit. Kenneth, hinanap ko si Jonathan pagkatapos mong ibenta siya. Simula ni Naomi, tinig na nanginginig pero buo. Napilitan ako magtrabaho para sa mag-asawang Chino na bumili sa kanya. Hindi ako tumigil hanggat hindi ko nababayaran ang 50,000 binayad nila sa'yo. At nung mabayaran ko yon, hinar nila ako sa kumpanya nila. Doon ko pinalaki si Jonathan, sa isang buhay na malayo sa kasinungalingan at kasamaan mo. Napako si Kenneth sa kinatatayuan niya, hindi makasagot. Hindi niya akalain ganoon ang ginawa ni Naomi. Nagagawin nito ang lahat para mabawi si Jonathan mula sa kapalarang siya mismo ang nagtulak. Nagpatuloy si Jonathan. Lumaki akong kasama si Mama. Hindi mo alam ang hirap ng pinagdaanan niya para mabawi ako. Hindi mo na kailangang mag-alala dahil hindi na kita kailanman iisipin bilang ama. Para sa akin, patay ka na. Malamig na sabi ng binata. Bawat salitang binitawan niya ay tila mga espada na bumabaon sa puso ni Kenneth. Tila nawalan ng lakas si Kenneth. Naomi, Jonathan, patawarin niyo ako. Hindi ko naisip na ganito ang mangyayari. Ungol niya, pilitan naghahanap ng dahilan o kahit konting awa. Ngunit alam niyang huli na ang lahat. Hindi lumambot ang mga mata ni Naomi. Kenneth, hindi ako narito para sa kapatawaran mo. Matagal na akong huminto sa paghiling ng pagbabago mo. Nandito ako para tapusin ang lahat ng koneksyon ko sa'yo. Sabi ni Naomi, diretso, ngunit puno ng lungkot. Kasama kami ng abogado. Gusto naming ipaanal ang kasal natin. Nabigla si Kenneth. Hindi, Naomi! Huwag mo kong iwan! Pamilya ko pa rin kayo! Sigaw niya, ngunit alam niyang halos wala na siyang magagawa. Tumayo si Naomi, ang muka ay puno ng determinasyon. Kenneth, hindi ka na bahagi ng pamilya ko. Matagal na kitang iniwan sa isip at puso ko. Ang iniisip ko lang ay si Jonathan at sa bawat araw, alam kong mas mabuti ang buhay namin nang wala ka. Ngunit bago pa man makapagprotesta si Kenneth, inilahad ni Jonathan ang ebidensyang hawak nila. Mga dokumento, resibo at testimonya mula sa mga saksi na panahong ibinenta ni Kenneth ang kanilang anak. Wala nang laban si Kenneth. Kahit na anong galit o pagtatanggi ang gawin niya, alam niya may katotohanan ang lahat ng ito. Ilang buwan matapos ang pagbisita ni Naomi at Jonathan, tuluyan ang napawalang bisa ang kasal ni Kenneth at Naomi. Habang inaabot sa kanya mga papeles ang annulment, natanggap na ni Kenneth ang katotohanan. Wala na siyang pamilya at wala na siyang kakampi. Samantala, sa kabilang banda, nagsimulang bumuo ng mas masayang buhay sina Naomi at Jonathan. Matapos mabayaran ng utang, umakyat si Naomi sa rango sa kumpanya ng mga Chino. Tinanggap siya bilang isang manager at ang buhay nilang mag-ina ay naging mas maginhawa. Nagpatuloy sa pag-aaral si Jonathan at naging isang matagumpay na negosyante. Isang araw, matapos makuha ang annulment, nag-usap si Naomi at si Jonathan habang nagmamasid sa isang napakagandang tanawin ng dagat. Ma, tapos na ang lahat. Wala na si Papa sa buhay natin. Sabi ni Jonathan, hawak ang kamay ng ina. Tumango si Naomi. May bahagyang luha sa kanyang mga mata. Oo anak, tapos na nga. Sa wakas, malaya na tayo. Dumating din sa buhay ni Naomi ang isang lalaking nagpapasaya sa kanya. Isang kasamahan mula sa kumpanya na niligawan siya. Sa edad na 45, muling nakatagpo si Naomi ng pagmamahal. Isang pagmamahal na buo at totoo, na walang bahid ng sakit at pagkakanulo. Sa wakas, ang buhay nila ni Jonathan ay puno ng kasiyahan, habang si Kenneth ay naiwan sa kanyang sariling kalungkutan. Habang iniikot ni Kenneth ang kanyang tricycle sa araw-araw, ramdam niya ang bigat ng bawat pedal at bawat hinga. Bumalik siya sa dating buhay, ngunit walang pag-asa para sa kinabukasan. Wala siyang pamilya, wala siyang kaibigan, at wala siyang tahanan na uuwian na puno ng pagmamahal. Bawat gabi, umuwi siya sa bahay na puno ng alikabok at alaala ng mga maling desisyon. Habang nagpapalipas ng oras sa harap ng bote ng alak, hindi na maiwasan ni Kenneth ang mapagtanto ang lahat ng nawala sa kanya. Lahat ng iniwan niya para sa kasakiman ay hindi kailanman bumalik. Walang yumaman sa desisyon niyang ito, lalo nang hindi siya. At sa gitna ng kanyang kalasingan,
Isang aral ang lumitaw sa kanyang isip. Huli na, ngunit totoo. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o mga material na bagay. Ang pinakamahalagang yaman ay ang mga taong nagmamahal sa iyo, pamilya, tiwala at respeto. Kapag pinili mong ipagpalit ang mga ito para sa pansamantalang kaligayahan, walang natitira kundi lungkot at pagsisisi. At doon, sa malamig at tahimik na gabing iyon, naranasan ni Kenneth ang pinakamalalim na kalungkutan na hindi kayang takasan ng alak o sugal.